Kasi yung lola ko talaga, aliw-aliw. Di ba sa Shady, sa Rose, di ba, talakikak ako. Doon ako nagmana. Hard bakla. Doon ako talagang talakikak yun. Dati may kaawa yun, hindi niya maabot. Bakla hindi niya maabot, dinuroan niya. Drag Den? Naalala mo yung Drag Den? Ano yung What's that? competition somewhere? What's that? Art. Bandang Vito Cruz. Vito Cruz. Yun, jeep ako. Di ba may daming intersection doon? Ngayon, ang bilis ng jeep ko, te. Hard. Okay. Talagang harurot siya kasi sa gabi na eh. Maya-maya, te, nabangga kami. Okay. So ngayon yung buong jeep, tumao. Ding, ding, ding! Welcome to Beyond the Brand with Brigading. And in this episode, we sit down with one of the loudest and most unforgettable names in the drag community. She is so yummy. She is so sexy. A real winner. But unfortunately, she can't be with us tonight. That's why we have Drag Den's first runner-up. All rise for Shawarma! Woo! Okay na eh, masaya na ako eh, di ba? Talaga naman. Hello everyone! Everyone, inhale, exhale. And that is a manifestation and a meaning of life. Wow. Please excuse my pronunciation because I'm from Saudi Arabia. So everyone, please adjust. Actually, pwede naman tayo mag-Taglish dito. English lang talaga yung Really? umpisa natin. No, this English only please. English only, please. Shawarma, first time kita makasama dito sa podcast. I'm so Yeah. happy. Thank you for being here. 3 years ago, nung nag-Brigading the Brand ako for season 1 and season 2. Tapos, I've always wanted you to be part of that seasons or that show. Pero hindi tayo nagkakaroon ng chance. And finally, you're here. Yeah, finally I'm here. It's Seasons of Love. Seasons of Love. Seasons of Love. Diba? Masabog. Ang galing. I Oo want nga. you. Maulan na maulan. Kamusta ka? Alam mo ba kaninang umaga pagkagising ko? So 3 hours lang yung tulog ko. 7:30 a.m. nag-alarm ako. Pagkagising ko, ikaw agad yung bumungad sa isip ko. Tapos biglang nag-change ng scene. Meron ako nakitang puting peacock. Tapos yung puting peacock, parang niyakap ka or niyakap mo yung puting peacock. Nakita ka na ba ng puting peacock? You wanna see my peacock? Diba? Ano ba ito? English ako ng English. Ares. Hindi nga, nakakita ka na ng puting peacock? Parang wala namang ganun. Meron. ba? Ni-research ko rin kasi. So meron Ano pala ba talagang... meaning? What's the... Search nyo nga guys kung anong meaning ng Oo, puting peacock. guys, comment down below anong meaning ng puting peacock at itagi si Shawarma. Baka gawan tayo Kasi ng yung Shawarma sa- ng number or a concept ng performance na may puting peacock. Kasi yung sa akin, brown yung peacock. Yung sa'yo is brown. Kamusta ka naman, Shawarma? How are you today? I'm okay. I'm totally fine. Ano ba to? Ayaw ko Parang English ako ng English, ha? Okay naman ako. And ayan, sweet girl lang tayo ngayon. And sabi parang, gusto ko parang nakakadabaz yung itsura na parang, Dubaz! The buzz with Shawarma and Yes lang, Brigading. diba? Parang- You look gorgeous. You look Thank you so beautiful. much. Wish I could Always. say the same. Wish I could say the same sometimes. 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 Hindi, si Shawarma kasi, matagal ko nang kilala si Shawarma before pandemic pa. Bago ba ako mag-drag? Bago pa siya mag-drag, nakikita ko na sa Shawarma. As in, siguro first few years ng pagpe-perform ko, laging nanonood to sa akin eh. Yes. Sa Malate, sa Cubao. Minsan, may mga shows sa Cubao with MC, di ba kasama mo siya? Lagi ko napapanood to. Kat Dasalia, right? Diba? Tapos ngayon, magkasama na tayo sa community. Ano Hindi, na? unang watch ko sa O-Bar, andun ka. Birthday siya ni MC. Tapos ang okay. piyesa mo nun, naalala ko ba? This is me. Tapos Okay. pangalawang laot ko sa'yo sa cake. Okay. Cake sa poblasyon yata. Okay, poblasyon. Sa rooftop. Tapos, ang piyesa mo naman doon, part of your role. Tapos, yung about sa CR pa yun eh. Yung sa CR Kasi yun yung uso nung time na yun. Oo, di ba? tapos Parang may naghubad mga issues ka. tayo ng Oo. ng... Galing ka ibang bansa, kakabalik mo lang. Okay. So, 2019. Yes. So, doon ka lang nag-start mag-perform at mag-drag? Mag-watch lang. Nag-watch Nag-watch pa lang? lang ako. Oo, winawatch pa lang. Okay. Tapos, paano mo na-discover yung drag nung time na yun? Teatro kasi ako before sa Teatro de Letran, junior artistic director ako. Yung artistic director namin si MC, siya is nagda-drag talaga. Okay. Sa O-Bar, kasama mo, best friend mo. And
nakikita ko sa kanya hanggang sa nadadala niya ako sa show. Sabi ko, ala, pasabog, parang teatro din. Sabi ko, parang, carry ko rin yan, ganyan. Hanggang sa parang, na-influence ako, nagpunta akong Nectar. Nagkaroon ako ng boyfriend na taga-Nectar. Talaga? Yes. Oh. So, drag queen din siya before. Tapos, and then, sabi ko, ala, kaya ko rin yung... Kilala ko ba yan? Sino yan? Si Morbax. Okay. Oo nga, I remember that. Siya rin ang nagbigay ng drag name na Shawarma. Siya nagbigay sa akin. Okay. Si MC. Kasi si MC hindi siya support. Totoo ba? Oo, Sino ba si nag-drag MC? ako. Pakilala mo nga sa kanila. Siguro ang daming nakakalimot or MC hindi Maria nakakaalala. Cristina, my drag mother. Yeah, tinutunin ko na siyang drag mother kasi siya yung nakita ko unang mag-drag, ganyan, nag-introduce sa akin, ganyan. From Drag Den Philippines. Si MC was your competition sa Drag Den. And si Yeah. MC was one of my best friends from college. So since 2008, kaibigan ko na yun si MC and she's one of my biggest inspirations. One of the best drag queens that we have in the Philippines today as well. Sana naabutan niyo si MC. But MC, if you're watching, I miss you. And Miss you, look Mama. at your daughter here. Oh, di ba? Sobrang ganda. Okay, nabanggit mo na nagsimula ka sa Nectar mag-perform? Or nanood lang? Backup dancer ako. Tapos, pag may okay. kailangan ng lalaki na lip-sync, ako yung papasok nila. Hindi talaga drag. Parang siya boy drag pero nag-makeup na rin ako pero hindi ganito. Parang, So, kumbaga laro-laro lang? naging backup ako ni Marina Summers nung cartel niya. Okay. Tsaka, nagdo-duet kami nila Viñas. Seasons of Love, yan. Ako yung lalaki doon. Ganon. Wait, so ilang taon kayo nung nangyayari yan? 14? Maybe. Totoo. Hindi, mga... Menor de edad. Erich Gonzalez. Hindi, 20. 20. Tapos graduate ka na yan. Hindi pa. Nag-aaral pa rin ako. Sa Okay. So, Pero hindi ko naman, tinatakas-takas mo lang. tinatakas-takas ko lang. Tapos, hindi alam dun sa bahay na nagpupunta ako na Nectar. Kasi hindi ako out. Hindi ka pa out, pero lumalabas Lumalaban ako na ginigilig ka Nectar. Okay. So, paano mo pinagsasabayan yung lumalabas ka, tapos nagpe-perform ka, nagdadrag ka, tapos hindi ka out? One time, nung pinakaunang nagdrag ako, umuwi ako sa bahay na nakadrag ka. So, dun lang ako nag-out. Kaya sabi ko, sobrang powerful ng drag. Wait, nahuli ka? Or umuwi umuwi ka talaga parang para bigla naman ako ipakita? sa loob ko na nakadrag ako. Sabi ko, iuuwi ko to. Baka sabi ko, papakita ako sa mga magulang ko, kami sa lola ko, ganyan. Sabi nila, ano yan, teatro? Ba't ka ganyan? Kakala nila teatro. Sabi ko, hindi. Ito na yung gusto kong gawin, kami. And sabi ko, gay ako, ganyan. In-explain ko kami. Na nakadrag tayo. Tapos, ano sabi nila? Bura, parang manghina ako ulit. Kaya sobrang powerful sa akin nung pag nakadrag. Nadadagdagan Kasi talaga. parang dun mo nakuha yung power mo to really be out of your shell and showcase your full potential. Correct. Tapos through drag din, naipakilala mo sa nanay mo yung totoong ikaw. Correct. How's your relationship with your mother? Sobrang sweet ni mama. Actually, si mama, bata pa si mama kasi 14 years old lang siya, nagbuntis. Talaga? Tapos pinagbuntis, may sumunod lang ng 16. Tapos 19 niya ako pinagbuntis. So So, first niya sunod-sunod. pagbubuntis was 14, 14, tapos 19 siya nung ikaw. 19 na ako nung ako. Tapos, kaya bata lang siya, parang nasa toot lang siya edad niya ngayon. Ayun yung sabi edad. Okay. Tapos nung tinanggap ka naman niya, kamusta yung relationship niya? May nagbago ba? Medyo hindi siya nag-support sa akin sa pagdadragas. Nung una kasi, lip sync to. Kasi kontesera ako, singer. Talaga? So ngayon parang, bakit ka magli-lip sync? Kontesera ka. Lagi siyang nagpumunta sa mga contest ko. Stage mother siya talaga ng heart. Lagi siyang nandun. Siya yung nagtitrain sa'yo, ganyan? Hindi naman. Ang titrain sa akin mga lolo ko. Pero si mama talaga yung parang, lagi mo sa contest. Lagi rin ako nananalo sa contest. Ano mga kinakata mo? Parang mga iba-iba naman. Iba-ibang pyesa, mga Tagalog. Ballad, ganyan. Mga birit-birit. Yung mga bata ka pa. Ganyan din ako nung bata rin ako. Kumontest niya ako. Pero 2 beses lang. Tapos, parang nakalaban ko pa si Charis Pempenko. Totoo ba yan? Oo, sa Tondo. Sa Tondo, Manila. Totoo? Oo, yung katulong namin nung bata ako. Sinama niya ako sa Baseco compound. Tapos pinakontest niya ako. Kalaban ko si Charis Pempenko nung time na yun. Totoo ba? Oo, hindi pa siya Jake Cyrus noon nung time na yan. Correct. Pero hindi ko naman pinagpatuloy yung pagko-contest. So, ikaw, kaya very unsupported ka Nung una. initially. Oo. Tapos ano yung nangyari kaya para sinuportahan ka na niya? Nakita niya na ang daming sumusupport din sa akin kahit nung nakadrag ako. May sumusupport sa kanya. Parang sabi niya, parang ang dami naman nagmamahal sa anak ko. Bakit hindi ko nagsusuporta? Ba't hindi ko siya susuportahan? Parang ayun yung
sinabi niya rin naman sa akin to na parang gano'n. Nung nakita niya madami sumusuporta, ganyan. Parang, okay, go, sige. Pero gano'ng Okay. katagal yun? Yung from tinanggap ka niya pero hindi ka niya sinusuportahan to finally sinusuportahan ka na niya? Parang mga 2 days, mga gano'n. Mabilis na pala. Hindi, matagal-tagal din. Matagal-tagal din. Siguro mga buwan. Mga 6 months, ganyan-ganyan. Sakita niya na parang kumikita naman, ganyan-ganyan. Oo, Sabi may niya, TF, okay. oo. Medyo nabibigay na ako sa kanya. Parang, sige na nga. Parang ganyan. Sige na nga, penging pera. Pero, di ba bumabalik-balik ka ng Dubai? yes. Kasi, So, bakit? simula nang nawala si Lola, yung pinaka, ano ko talaga, yun talaga yung hard support talaga sa akin. Talagang, nung hindi pa maano ni mama na keki ako, yun yung tumatalak kay mama na, ayan mo na, keki, ano anak mo, okay lang yan. Kemi. Kasi may dalawa siyang keki anak na trans, tapos Okay. isa keki din, tapos ako, pangatlo, 3 kaming bakla sa bahay. Okay. Isang madam-madam, isang trans, isang drag queen. So, bakla. Ang saya. Ang gulo, ha? Oo. Talaga naman. Tapos ngayon, supportive yun eh. Supportive siya ng hard yung lola ko na yun. Imagine may anak niya, 17 pa lang. Nagpa-sexual Nag- change talaga. At 17? Yes. Oh, wow, Pwede okay. naman siya, kasama, kailangan may parents na kasama. Sinamahan niya sa Thailand, ganyan. So, nawala si lola dahil sa pandemic, nahawaan siya ng COVID. COVID. Okay. After nun, yung buong pamilya ko, nag-decide mag-Dubai lahat. Kasama yung mga... Lahat talaga. As in Lahat? lahat. Walang natira sa Philippines. Ba't di ka sumama? Hindi ako makasama kasi yung drag, hindi pwede doon. Oh. So, nahihirapan ako na parang, ang feeling ko is, ako yung OFW. Kasi kahit sila yung nasa ibang lugar, ako lang yung mag-isa sa Pinas. Ikaw yung nahiwalay. Ako yung naiwan. Parang sila magkakasama sila, tapos ako mag-isa dito kasi hindi ko naman pwede dalhin to dun eh. Kasi bawal to dun. And that is something that you love the most at that time. Yan Yeah, yung pinaka nagbibigay until ng now. life sa'yo. Until now. Yes. Kaya hindi ko maiwan ng Pinas kahit hirap na hirap ako na gusto ko rin naman sila makasama sa Dubai or yung family ko. Anong Sanay ginagawa ako na nila madami sa, kami. Anong ginagawa nila sa Dubai? Doon na sila lahat nagtrabaho. Anong na-feel mo nung naiwan ka? Ikaw naman yung nagpaiwan, di ba? Oo. Buti pinayagan ka nila. Oo, kasi hindi naman ako bata, matanda naman na. And Oo, then, graduate ka naman na nun. nakita naman nila na kaya kong mag-isa na siguro kaya. Pero si mama naman pumunta dito. Mabalik siya sa Dubai. Salit-salit naman siya. Tapos ako parang every 4 months, punta akong Dubai, bisita ako, tapos balik ako dito, work. Tapos ganun naman siya. Kamusta naman yung father mo? Parang hindi kita masyadong naririnig na nagkikwento about your father. Kamusta yung relationship mo sa tatay mo? Dito siya. Dito sa Philippines? Hindi, ito. Hindi, patay na kasi. Ay, talaga? Oo, kaya hindi na siya. Condolence. Hindi nga. Hindi totoo? Patay na ba? Oo nga. Anong kinamatay? If it's okay to Cardiac share. arrest. Okay. Sa car na siya ng car. Okay. Na, Kaya cardiac arrest? Ganun ba yun? Parang ganyan yung sabi sa akin, cardiac Hindi arrest. totoo! Di ba ganyan? Sa kotse ba yun? Di ba yun? Hindi ganun yun. Cardiac arrest, inatake sa Start puso lang. di ba? Ayun, parang ganun. Parang inatake siya sa puso ng kakaasikaso. Alam ba, may kwento ko dyan. Okay. Yung tatay ko, hindi kami nakikita. 14 years old na ako, hindi pa kami nakikita. Ngayon nagka-reconnect sila ni mama ng mga 15 years old ako. Ngayon bumalik siya ng Pilipinas. Pag balik niya ng Pilipinas, umalis ulit siya, tapos gusto niya ulit bumalik ng April kasi birthday ko. Ngayon, dating niya Sabado, tapos Friday dumarating yung mga bagahe. Yeah. Oo. Tapos Thursday namatay siya. Kakaasikaso ng mga bagahe. Kasi may need sa Saudi. Oo. So parang, ang dami dumating sa bahay, talagang 5 mga package, ganyan. Tapos, Sabado hindi siya dumating. Oh my God. Yung mga package na lang niya yung dumating sa amin. 15 years old ka nun. Anong Tapos na-feel isang mo beses ko lang nun? siya nakita. Tapos, nakita mo siya, bata ka pa? Or Nung dumating 15. Tapos nung babalik siya uli, hindi ko na siya nakita. I mean, yung buti pala nakita pa kami. So parang, isang beses ko lang siya nakita. O, hindi naman, parang mga 10 days siya dito. Parang magkakasama kami lagi. Pero after na wala na. Namatay na siya. Parang pinafeel lang na, may tatay ka ha. Tapos after nun, wala na. Pero okay kayo nung... Okay kami, hard. Masaya siya na nag-reconnect, ganyan. Pero siya yung nag-change ng life namin. Kasi from that, ang dami niya binago. Bumili siya ng kotse. Nagkaroon kami ng agency. Na manpower, binigyan ng si mama ng parang may kapital. travel agency may kayo, travel diba? agency, ganyan. So parang
ginawa din siyang way ni Lord na parang bago siya mawala, parang naka-help pa rin siya. Oo, parang nag-provide pa rin siya sa family nag-provide pa rin niyo. siya. Kaya parang hindi masama loob ko kasi nakausap ko naman siya bago siya mawala. Okay. Yun lang parang ang ano lang ng destiny na parang Kung kailan nandiyan na siya, parang inonggal agad sa family. Pero feel ko, kung si Papa buhay pa, hirap na hirap ako mag-out hard. gano'n. Feel ko hindi ako drag queen. Iba yung ano ko. Oo. Pero ewan. Pero nagkaroon kayo ng time na parang pag-usapan kung ano yung nangyari. Did you feel like nung nawala siya or umalis siya, parang naiwan ka ba? Or aware ka na ba ng mga time na nangyayari na umalis siya? Oo, parang sanay na ako na wala. Nabuhay ako na si mama lang eh. So parang sanay ako ng mama, si lola. Walang tatay. O baka kaya ka rin siguro naging no? Tapos napapalibutan ka pa ng mga ng mga parts of the community. Kaya ka rin Yes. siguro naging bading. Correct. And nung bata pa rin ako, parang feel ko naman, keki na talaga ako. Pero parang siyempre, takot sa mundo. Mga ganun-ganun pa ng mga, may mga bash ng mga tao, mga kapitbahay. Diba? Noong mga time talaga nang yan, siguro, ang hirap talaga mag-out. Tapos Nung wala mga pang time na social yan, media oo, niyan. Wala pa wala tayong pa. mga stories or representations na Wala it's pa okay masyado. to be Oo. gay or na mag-come out. Wala pa. At saka bata pa tayo ng time na yun or bata ka pa ng time na yun eh. So, wala ka pa talagang lakas ng loob na lumaban. I feel sorry for what happened to your father. Ngayon ko lang nalaman yan. Yes, may mga ganun Okay, ako. okay. Pero hindi ko siya hindi ko siya kinikwento or hindi ko siya masyadong inilalabas sa ibang tao. Kasi parang, ako yung taong hindi ako mahilig maglabas ng problem. Lalo na sa social media o ganyan-ganyan. Lagi ko siyang sinasa sa sarili hanggat kaya ko siya. Hanggat kaya ko siya, like, hindi, kaya ko pa to. Hindi ko siya ilalabas kahit kanino. Oo. Kaya minsan nyo lang ako maririnig na, sis, may problem ako ganyan. Mag-open up. Hindi ako yun. Oo nga eh. Ever since nakilala ko to si Shawarma, parang laging lahat positive yung maririnig mo sa kanya. Yes, She's always like the ball of energy kapag magkakasama kayo. Laging unang din kasi. magpapatawa. Sabi Taurus daw ganun. Okay. Ikaw ano ba? Pisces. Pisces ako. Oo. Di ba Pisces? Water. Compatible water ba? sign. Oo, water sign. Oo. Alos lahat ng ex ko Pisces. Oh. Mga dalawa sila. Charis. Hindi, as in Alos talaga. lahat eh, Oo. Nagugulat ako. Hindi ko naman, parang, Pisces ka ba? Hindi naman gano'n. Parang, Pisces ka rin. Parang gano'n. Okay. Pero saan mo nakuha tong jolly, happy personality? Yun nga, sabi mo na hindi ka naglalabas ng mga pinagdadaanan mo or sama ng loob mo. Feel ko sa lola ko. Kasi yung lola ko talaga, aliw-aliw. Di ba sa Shady, sa Rose, di ba, talakikak ako. Doon ako nagmana. Hard! Bakla! Doon ako talagang talakikak yun. Dati may kaaway yun, hindi niya maabot. Bakla, hindi niya maabot, dinuraan niya. Bakla! Eto ba, dati. Hindi ka naman nanunura. Hindi naman natutura. Hindi naman ako natutura. Pero alam mo yung gano'n siya katapang. Okay. Dati parang may teacher na nahatak ako sa upuan. Oo. Pinatatayo ako, pero ayokong tumayo kasi pinapagalitan ako. Oo. Hinatak ako, tumama ako sa desk. Oo. Pumunta siya ng school, may dalang... Sinumbong mo? Sinumbong ko, kasi nagkapasa ako eh. Okay. So nagalit siya. Oo. Bakla may dalang hanger, pumunta ng school. Gets, so ganun siya. Like, Okay. doon ako nagmana na feel ko na yung kung paano ako mag-roast, doon ko siya, feel ko pag... Yung tara, yung tapang, yung hindi natatakot. Alam mo itong bulaklak na to, Ano? nakapatong to sa urn niya. Kanina, Totoo ba? nakita ko lang, ay, si Lola, akin, pero mula ko Lola. Totoo. Nandito si Lola ngayon. Andyan din yung tatay mo ngayon. Binibless andito tayo. sila lahat ngayon. Grabe. Ang dami nagmamahal sa'yo, no? Yes, kaso wala na lahat. Kaya lang wala na. Okay, balikan naman natin yung yung kung paano ka naman napunta sa theater at saka sa pagpa-perform. So okay, nandun na tayo sa Nectar. And then nag-start ka na mag-perform. Ano yung unang-una mong perform in drag? Ay! Drag Cartel. Okay. So, unang lumabas, Listen. Pasok ako. Listen. Pumasok. Wait, so unang drag mo, cartel Drag cartel. agad? Competition agad. Wow, palaban talaga naman. First drag ako, first labas ni Shawarma, Drag Cartel. Competition agad. Oo. Listen, pasok. Okay. From 20, pasok sa 15. Okay. Pangalawa, React. Okay. Pussycat Hey. Pasok, top 10. Pasok. Okay. Next, after nun, hindi, na agad, top 5. Oo. May isa pang kanta, tapos pumasok akong top 2. Sino kalaban mo? Si J-Course. Okay. Tapos, pagpasok ko ng top 2, tatsulok na ang kanta. Mm. Parang ang stall ko nun flag.
si J-Course parang Mokauson siya. Mm-mm. Natalo ako kasi parang mas political yung kanya, nalaro-laro Mas niya. comedy, ganyan. First runner-up ako. First Okay. tali ko, pero not bad. Not bad. Kasi Oo. first time mo tapos ilang First buwan ka pa time. lang nagpe-perform nun. First time mo pa lang in full drag. Correct. Contest agad. Sa Balangan, sa Oo. lahat. Ang tapang mo naman. Grabe. Personally kasi ako sa stage. Mm-mm. Kasi Kasi simula nga nagti-theater ka na. So parang hindi naman siya bago sa akin. Pero bago yung feeling na naka-heels, na naka-wig. Ganun pala yung feeling na parang tatalsik siya anytime. Pero nagti-theater ka ba? Ano ba yung mga roles na usually ginaganap mo? Santo. Santo? Oo. Wait, like gumagalaw na santo or santong simento? Gumagalaw na santo, buhay ng santo. Ginampanan ko before si Saint Liam de la Paz. Saint Liam de la Patron Paz, saint ng Letran. Okay. And then, ginampanan ko naman si Santo Domingo de Guzman. Saint Dominic. Saint Yung mga buhay Dominic. nila, akong gumagalaw. Tapos musical. Wow, Yes. grabe. Ang colorful pala nung start ng mo kasi competition agad, tapos you've been doing theater, tapos sinanggap ka ng family, yung lola mo very supportive sa'yo, and then napapalibutan ka ng mga members of the community. So kung meron kang isang bagay na hindi mo makakalimutan sa buhay mo, or on that part of your life in drag, and until that point that you've been performing, ano yon at bakit? Nung nakaraan lang, nag-jeep ako papuntang, sa LRT, ilalim na LRT sa Sa Recto, Hindi, sa bandang, Menjola, hindi, Vimapa, bandang Vito Cruz. Vito Cruz. Yon, jeep ako. Di ba may daming intersection doon? Ngayon, ang bilis ng jeep ko, te. Hard. Okay. Talagang harurot siya kasi sa gabi ni. Maya-maya, te, nabangga kami. Okay. So ngayon yung buong jeep, tumaob. Okay. Pagtaob, te, yung babae sa harap ko, nadaganan ko pa, te. Okay. As in, ako naman syempre, ang instinct ko is parang, lalabas agad ako kasi baka sumabog to. Oo. Baka pumutok o baka yung mag-leak yung gas. Or matrap. Labas ako. Ngayon, yung ate girl na nadagan ako, baka nasa loob. As in, may dugo siya dito. Like, sabi ko, ate, lumabas ka na dyan. Dali, ganyan. Ayaw niya lumabas, te. Like, ako natataranta na ako. Lumapit siya sa driver. Tapos sabi niya, Manong, yung sukli po nung 20. Diba? Kala, ha? Abirya na, ha? Nakakainis. Abirya na, talaga naman. Sukli pa rin ng 20, Oo, ha? yun rin ang inisip no? Correct. Bakla, magkano lang ba? Shawarma, ang dami mga kwentong ganyan. Hindi, yun talagang pinaka-memorable. Totoo ba na yan? nangyari. Hindi, charot lang. Hindi, for me kasi lahat memorable na lahat ng ito memorable to. Oo. Pag nag-ano ako, maalala ko to na. Kunyari, Brigitte the Braun. Maalala ko pa bakala. Kasi masaya, di ba? Pagka nandun ka na sa huling hininga mo, Oo, di ba? maalala ko yan. Bumabalik yung lahat ng mga memories Correct. mo, di ba? Na maaalala mo. Tatlong ilaw, baka ganyan. Oh. Lahat naman tinitreasure ko na best memory. Kasi parang, alam mo yun, pagkasama naman ako, laging happy-happy, di ba? Oo. I really love working with you. That's why sa mga shows, kung mapapansin ninyo, laging kasama si Shawarma. Kahit puro drag race yan, hindi pwedeng walang Shawarma. Kasi talagang pag ito ang kasama mo sa show, even the queens para siyang your favorite drag queen's favorite drag queen. Kasi Oh my ang God, sarap baka niyang magalit si Sasha katrabaho. Colby niyan, ha? Ang sarap mo katrabaho. Backstage, on stage din, you challenge the queens. Kasi every time, laging bago yung pinapakita mo. Laging conceptual. Yes. So ngayon, gusto ko namang kausapin ka or malaman yung mga things about drag din. Kasi that's one of the biggest platform na Ano, what? drag den. Naalala mo yung drag den? What's that? Competition somewhere? What's that? Art. Kamusta yung drag den? Nag-audition ka ba doon nung nalaman mo magkakaroon ng drag den? Na dapat hindi ako mag-audition talaga. Kasi Okay. lang ng lola ko ng 2 weeks pa lang. Tapos biglang nagpo-audition. Baka teka, nagmumore lang ako ha. Pinilit lang ako ni Udasha at ni Mina. Ano, sasali kami competition, ikaw hindi ka sasali. As competitive. Sige. At saka Sali nung ako. time na yung pandemic, di ba lahat tayo naghahanap tayo ng ways to escape Yes. what's going on. Nakalock Tama. tayo sa bahay, wala tayong mga trabaho. So might Nag-live as well. tayo, Facebook live tayo. Facebook live. Yan, then nabuo yung Shimod, yung Oo, Divine Divas. So nung nagkaroon ng mga competition, talagang kahit na hindi mo alam kung anong mangyayari, kung saan ka kukuha ng resources mo, Gagawa ka ng paraan para makalimutan ilaban. or yung ano yung nangyayari sa mundo. Paano yung audition process ng drag din? Magpo-post ka sa IG ng audition mo. Okay. Tapos ngayon watch nila, tapos call back nila pag pasok ka. Yun, pasok ka. Ang problema ka ba doon? Walang signal sa bahay. Ilang araw na. Wala, di ako pasok, bakala. Maya-maya, sabi ko, try ko nga tumambay sa labas. Ang tagal ko sa labas, 5 oras. Okay. May tumawag.
tagal ka namin kinokontak, kami, hindi ka sumasagot. Baka buti pala lumabas ako. Oo. Kasi kung hindi ako lumabas, hindi ako sa drag din. Pero sana hindi na ako lumabas. Saro. Pero tapos, ano naman reaction mo nung nalaman mo na ang mga makakalaban mo din were also your friends? Ano sabi ni Marina Summers? Ano sabi ni Marina Summers? Ano sabi ni Maria Summers? Walang kaba. Walang ka ba? Hindi naman, meron namang kaba. Siyempre, 8 months lang akong drag queen nun. Pero, Grabe ang tapang mo, my gosh. hard matapang ako. As in, wala kang kinatatakutan, wala kang kaba. Walang kaba. Kasi lalo na... Kabaklaan meron. Kabaklaan meron. Yes. O marami tayong kabaklaan ng Correct. pandemic, di ba? Marami yan. Pero Pero, ako, competitive. Siguro sanay ako sa kumontes talaga kasi nga singing, tapos Oo. terot. so ibig sabihin parang, kasi pag sinabing sanay kang kumontes, hindi ka takot matalo. Hindi pa ako natalo. Oh. Yun siya. Once akong natalo sa singing contest, tinigil ko na. Yung pinakalas, pang pito kong sali. So nung natalo ka, tumigil ka? Yes. Kasi, alam, ba't ako natalo? Tigil na muna to. Ganun. So, Ganun so siya. ano siya, naka-apekto talaga siya sa'yo? Oo, like parang hindi ako sanay eh. So parang lagi akong winning. Tapos ngayon, nung pagka-drag ko naman, bakla, lagi naman akong first runner-up. Yun na nga. So Nakatatlong first runner-up na ako. paano mo hinandle yun? After drag din, na natalo ka din. Though, ang sa akin technically. naman sa drag is parang bago ko naman itong ginagawa, parang okay lang naman matalo. Pero hindi nakabog yung nakakatatlong first runner-up na ako. Ano to? Wait lang, saan ka ba nag-first runner-up? Yun yan, sa Drag Cartel. Unang sali ko nag-runner-up Oo nga, ako. first runner-up. Tapos may contest pa ng pandemic na Pinoy Drag Queen. Yes, yung mga video-video. TV5. Ay, hindi. Hindi, iba ba yun? Ah, Lord yes, yun. yes, Yung mga video-video, ganyan. First runner-up ako. Ha? Dickman sa nanalo. Tapos nag-drag din ako bakla. First runner-up na naman. Hindi na ako nanalo. Pero hindi naman ako tumitigil kasi yung tatlo naman yun, parang sila yung nagpatatag sa akin na bakla, hindi ako hanggang dito. Parang nag-iba yung fire sa'yo. Hard. Oo, Parang kasi ganun, parang mananalo din ako. kung dati Parang ganun. sumuko ka, ngayon, hanggat hindi ka nanalo, hindi ako ka tumitigil. Oo, para siyang Oh my ganun. God, ang galing nun. Oy, ang hirap sa feeling nun na parang matalo ka ng ilang beses or paulit-ulit, lalo na Correct. sa mga competitions na hindi naman siya... Tsaka yung pagkatalo, yung parang as in ito na, dayo. Isa na lang, manalo ka na. Nung time namin sa Drag Race, meron kaming mga ganong mindset nung sinasabi namin, sa buong 12 na contestants, sa buong show, ang pinakamasakit na natalo ay yung Huli. first runner-up. Oo. Kasi yung first 1 to 10, Nakapag-move alam nyo on na na eh. yan eh. Alam nyo na natalo na kayo, natanggal na kayo sa show, natapos na yung journey niyo. Pero yung top 2, sila yung may pinaka malalang journey Correct. na in-endure kung sino ba talaga yung mananalo sa kanila o matatalo sa kanila. So, nung nandun ka sa drag din, ano yung mindsetting mo nun, nung feeling mo ba sa'yo na talaga yung corona Feeling na yun? ko. Oo, alam ko nga eh. Ayun ang balita nila, parang nag-e-expect si Shawarma na siya yung mananalo. Correct. And also, lahat ng mga fans, almost all of them are rooting for you. Kasi, ang nangyari nun is parang, hindi ko ina-expect namin. O sige, ako na lang. Baka sabihin ng iba, na-expect namin. Charot. Hindi ko ina-expect na nasa top 3 si Naiya. Nasa top 3 si Naiya. Kaya hindi ko siya ina-expect na mag-win siya. Okay. Yes mo. Okay. Parang yun yung parang naiya kung nanonood ka man ngayon. Sorry kung ngayon yung naisip ko sa'yo. Charis. Hindi, okay lang yun. At least, I think cool naman. Alam naman niya na yan. Alam naman Oo. niya yan. And tsaka nanalo na si Naiya. So, Correct. wala na Oo. makakapagtanggal ng pagkapanalo sa kanya. Correct. You're just living, sharing your experience. Okay, so paano mo ngayon hinandle lalo nung natalo ka na? Medyo naloka syempre at parang bigla akong nawalan doon ako medyo yung sinasabi mo na nawalan ako ng gana mag-drag after no. Parang charot-charot yung mga pinipiyesa ko, ganyan. Tapos one time, may piniyasa ako ng isa, Asoka. Medyo recent na yan. Oo. Asoka na ako, nag-trending, sabi ko, ay, bumalik yung fire ko. Parang, sige na nga, maglabas na ulit tayo ng mga kung ano-anong pyesa na piyesta ng mga tao. Doon bumalik. After ng Asoka, parang, tuloy-tuloy na iba-iba na yung pyesa ko. Bumalik na uli yung fire ni Shawarma. Ay nga, init eh. Pero gano'ng katagal yun? Gano'ng katagal mong in-endure yun? And sino yung mga tao na tumulong sa'yo or who's been there with you during those times? Oo. Si Jericho. Si Jericho. Yung assistant ko before na
nagde-direct and nagla-lights na siya ngayon sa mga shows natin. Di ba? Nakikita mo naman. And si Mama, andun din siya. And yung mga fans. Hindi ako iniwan ng mga fans. Talagang, imbis na umonte, habang patagal mas dumami sila. Talaga. Oo nga, parang every now and then, nakikita kita na nakakaloka. Makikita mo lang sa Instagram or sa mga stories na talagang nagbabanding kayo ng mga fans. Kung saan-saan, ha? Nagsasamgyupsal. May ginawa pa ako before ng birthday ko na field trip. Field trip. Intramuros, ha? Oo. Nag-Intramuros kami, talagang nilibot ko sila sa mga historical na eksena ng mundo, ganyan. Alam niyo ba, itong lamesa ang tawag dyan dati ay lamesa dam. Mga ganun, sarot-sarot baka lang. Tapos after ng Jollibee kami, mga ganyan. At nakabas pa tapos nagtatagaytay kayo, correct, di ba? Baguio, gano'n. Gano'n ka, saan mo nakuha yung ganong openness and willingness to open yourself to the fans? Ano sila, parang binabalik ko lang sa kanila yung na-feel ko na parang support nila sa akin. So ngayon parang ang ginagawa ko is parang dahil sinusupport niyo ako ng heart, babandingin ko kayo ng heart. Parang ganun siya. Pero minsan nagpapamiss din ako. Mga ganyan, mga 2 weeks wala ako, ganyan. Pero pagbalik ko naman, pyesa na, narinig ko mga parinig sa Twitter na gustong pyesa. Gagawin ko yan pagbalik. Mga ganun ba? Tapos magulat sila, tutugtog, mga ganun. May mga ways tayo kung paano tayo magpamiss at kung paano tayo magpapansin at magbigay ng effort sa kanila. Kasi syempre, nakakapagod. Nakakapagod maging drag queen, nakakapagod maging performer. Tapos, ang taas ng expectations ng mga fans. Lagi, diba? Lalo sa oras. Diba? Sa atensyon. Diba? Nagtatampo yung mga yan. Minsan, may mga ganyan-ganyan tampuron. Oo. Pero ang swerte mo, no? Kasi ever since, parang from our conversation, hindi ka nawawala ng taga-support. Hindi ko rin alam kung bakit. Lagi ko yung tatanong, bakit ba? Parang you never felt alone. Kahit na nung time na sinabi mo na mag-isa ka dito sa Manila. Sila talaga, yung parang pamilya ko. Para siyang, wala man yung family ko, pero ang dami naman nagka-support, ang dami naman nagla-love sa akin. So, para sila yung naglalagay nung nawawalang love from family. Sila yung naglalagay. So, parang, buo pa rin ako. So, would you say sa kanila ka kumukuha ng lakas? Yes. Feel ko talaga sa kanila. So, gaano ka-important yung chosen family? Kasi, kung sila na yung pinipili parang mo hindi na nga important sa akin yung family choice. Lalo si Jericho, alam mo, whenever I see Jericho, kapag sa mga shows mo, or even wala ka sa show, really natutunaw yung puso ko to see him na nagpa-prosper dun sa nagta-thrive dun sa industry natin kahit na hindi siya drag queen. At straight. Di ba? So, ang sarap sa feeling na ang dami na nating na-welcome dito sa family natin, sa community natin. Even the straight and even the fans. Mostly straights din, mga babae. Di ba? Kwentuhan mo ako ng mga most memorable experience mo with fans. Sobrang dami. May mga kami, banding talaga na, lalo na pag, minsan, invite ko sa bahay, yung iba, punta ng bahay. Minsan, iinom kami. Bakla, maya-maya, nag-iiyak ka na, ha? May mga ganun kami na, ano ba ito, te? Nag-share na. Open forum. Minsan may mga, open up sila na. Alam mo, hindi ko naman alam na nagagawa ko pala sa kanila na, ano ba to? Meron sila mga kwento na, you changed my life. Mga ganun sa, ano ba yan? Ano daw? Para nabago ko daw yung life nila. Ako daw yung nag-help sa kanila para maging happy. Kami magano. Ako lang naman to. Parang, hindi ko alam na ganun pala yung nag-give kong impact sa kanila. Like, hindi ko alam na ganun na pala yung POV nila sa akin. Bakla sinisipagan ko lang naman. Oo. Parang ganun. And then, that is so special. I think hindi rin lahat ng queens ganyan sa mga supporters. Yes. So that is so special for the fans na nagmamalat sumusuporta sa'yo kasi you allow them to show their side na ganyan sa'yo. Correct. And also, rewarding din siya kasi, di ba parang binibigyan mo sila ng chance or a piece of your life na hindi lahat nagkakaroon ng access pero ang swerte nila na meron silang ganong access sa'yo. Kasi out of drag, minsan pag si Shawarma, hindi pa siya tao-tao. Minsan, pa siya, drag queen talaga siya. Pero pag out of drag, tao talaga, kumakalas kasi talaga si Shawarma kay Jamil. So pag si Jamil ako, as in tao, makakausap mo talaga ako, makakabanding mo ako. Pag Shawarma, medyo syempre pagod, naka-heels, naka-corset. Medyo artista. Oo, minsan may ganun. Parang, hindi ako nakakabanding. Kasi nga direct after ng show, baklas na yan. Oo, mahirap. Oo. Pero yung pag Jamil, doon ako nakakabanding ng hard bakla. With everything that's going on in your life right now, sa mga expectations ng fans, and you being the
most renowned conceptual queen, how do you constantly reinvent yourself? Hindi ko na rin maintindihan yung reinvent na ganyan. Hindi kasi saan ka kumukuha ng mga inspirations mo ngayon? Madami. Like, diba? Grabe, Kasi ang sabi daming ko nga, shows. diba, parang nag-out ako 20 years old ako. 26 ako ngayon. Ngayon, pagka-out ko, parang bagpabakla ako. Ngayon, hindi siya nauubos kasi parang 20 years ko siyang tinatago sa akin. Ngayon, pag-come out ko, ang dami ko biglang ideas. Gagawin ko to. Para kung sabik na sabik maging bakla. Kasi 20 years akong tago. True. Actually, sabi na, paano ka ba nag-come out? Sabi ko, hindi ako nag-come out. I let people in. Wow. Well, that's true. Yes. 'Di ba? Minsan hindi mo naman talaga kailangan mag-come out eh. Hinahayaan mo silang makita at makilala ka. Oo. Hindi ako Yung lumabas. totoong Parang, ikaw. pumasok kayo dito. Oo. Ganun mo winelcome yung mga tao sa paligid mo. Ang galing. 'Di ba? Ang galing nun. Gusto ko yun. Ang ganda nun. Wait, I have a question. Do you ever feel doubt, Like self-doubt? a plastic bag. Do you ever feel self-doubt? Madami. Example, nanood ako ng Spider-Man noong nakaraan. Ngayon pinanood ko siya na parang siyang art. Art naman siya, parang movie, art, ganyan. Sobrang mahama ako. So, bigla akong, pagtapos ng movie, sabi ko, ano ba yung pinaggagawa ko? Bigla akong nakapag-ganun, parang, bakla, charot-charot wala yung ginagawa ko. Ganito dapat to. Parang bigla akong nag-dream, biglang gusto kong maging Hollywood actor. Bigla akong bumalik magiging teatro, gusto kong bumalik, gusto kong mag-New York, gusto kong bigla siyang ganun, parang biglang nang liit yung passion na meron ako. Parang gusto kong biglang, laki-laki lang ng dream ko na hindi ko alam kung, maabot ko ba yan? Parang, pero sabi nila, wag naman tumigil mag-dream and wag ka mag-limit sa dream. Kasi, pag nilimitan mo ang dream, hindi ka tatayog, hindi ka aangat. At sabi rin nila, wag ka rin titigil mag-dream kasi pag tumigil ka mag-dream, titigil ang buhay. So, dapat lagi kang may pangarap. Dapat tuloy-tuloy lang ang pangarap. Parang after your Pero last... ewan ko nga kay Angeline, di ba? Sais daw ang pangarap niya, ha? Sais lang. Sa isang pangarap. Oo. Like after your last achievement, that's your lowest point in life right now. So, dapat laging meron. Oo. Actually, na-experience ko rin yan eh. Parang after winning Station Royale, I had a time to reflect and to go back inwards to ask myself, okay, so ano ang next kong gagawin? Yes, Saan na ako ngayon pupunta? Ano na yung reason for me to keep going? And hindi siya madali. Hindi nga. Hindi siya madali kasi minsan 'di ba parang ang daming noise sa paligid natin. Minsan na nadidiskaril tayo sa kung ano yung totoong pangarap natin kasi minsan nadidiktahan tayo ng mga noises sa paligid natin. Correct. Na, oy, gawin mo to, o ito bagay sa ito, o ito pangarap namin sa ito. Pero ano talaga yung pangarap mo, yun yung mahirap. Correct. Buti nagkakaroon ka pa rin ng ganong ng self-awareness to Oo, yung mga napapanood ko, kahit mga drag queen, kunya, magrarampa ako, mag-hosik ako, wawatch ako, tapos ma-inspire ako sa kanila ng hard. So ngayon, gusto ko yung ganun kasi pag ganun, sabi ko, di pa ako magaling, kailangan ko pang gagawa ko ng pyesa, ganito, ganyan. Ganun ako ma-inspire, nanonood ako. Alam mo, ang ganda niyan, that's humility. I think that's... That is humility. Kasi kapag meron kang nakitang isang bagay or meron kang napanood na isang bagay and you subject to yourself na makita yung isang bagay na yon as something to learn from instead of, di ba usually common sa atin, yung i-shade mo, magko-comment ka na negative, hindi naman maganda. Hindi ganun pero, dapat. Pero humility yung paghahanap ng maganda dun sa isang bagay. Instead na pansinin mo yung negative, pansinin mo ano yung maganda, ano yung pwede kong madampot, ano yung pwede kong matutunan, at madala ko sa sarili ko at may apply ko sa sarili ko. Sabi nila, ba't daw magaling ako ganyan? Manood kayo. I mean, lagi lang kayo manonood ng drag, ng kahit anong art. Kasi from that, dun yung malalaman yung do's and don't. Kasi pag pinanood nyo lang ng pinanood yung sarili nyo, wala, pinapanood nyo lang yung sarili nyo. Oo, so nagiging one-sided. Oo, manood kayo ng iba. Para ngayon, meron kayo ibang perspective ng art na ganito. Oo, bakit ganun yung ginagawa nila? Bakit ganun yung mga choices nila, yung mga atake nila, ano kayang inspirations nila, ano kayang POV tumatakbo sa isip nila, bakit ganun yung ginawa nila? Kaya hindi ako nagagalit minsan pag sinabi, kunyari, may nakitang ginaya ko. Hindi ako magagalit na, ba't naman ginaya ako nito? Hindi ako nagagalit kasi doon ko nalalaman na, ay, nagwo-work ako
kasi ginagaya ko. Parang ganon. Kaya iba nagugulat ako ba't nagagalit na, ginaya ko ni Kemi. Oo, or ginagawa yung piyesa ko. Oo, Kemi. Dapat nga matuwa ka kasi nga, doon mo nalaman na Relax. nag-work ka. Like, Oo. nagiging inspirasyon ka ng tao. So, Ibig sabihin, may nakikita silang maganda sa ginagawa mo. kaya nila gagayahin. Kaya nila gagayahin. So, So, dapat hindi ka ma-insecure. Oo. So, you think those people who see those things, they feel a little bit of insecurity. Yes, They tsaka don't feel madamot. safe Madamot. sa kaya nilang gawin. Madamot. Oo. Yeah. Oh, very uso yan ngayon. May mga ganyang chismis online, di ba? May mga ganyang usapan. Pero kasi, I think valid din naman yung mararamdaman mo na lungkot kasi lalo na kapag pinaghirapan mo yung idea. Kasi meron talagang mga artists na talagang kokopyahin simula't umpisa hanggang dulo. May ganon, oo. Pati damit mo kokopyahin, di ba? I Yes, mean, may okay ganon lang naman. naman ma-inspire. Pero i-twist nyo naman ng very light. Oo, hahanapan mo pa rin ng angulo or way na magiging sarili mo pa rin siyang atake. Or magiging sayo pa rin siya at the end of the day. Tama naman din. Oh, so saan ka ba kumukuha ng mga influences mo? Ano yung mga kinukonsume mo? Hindi ako nanonood ng kunyari, napanood ko na yung nagagawa, di ba nagawa ko. Hindi ko na yung papanoorin para makapag-move on na ako ulit. Kasi minsan, pag inaamats ko siya, parang, ay ulitin ko nga to, Kemi, bet ko. Pag narinig ko yung sigawan sa pyesa na to, ay ulitin ko to, Kemi. Nag-move on agad ako, kinakalimutan ko siya. Minsan din-delete ko sa phone ko yung video, ganun. Para makamove on ako. Oo, para hindi mo hanap-hanapin yung satisfaction mo from that or yung Yes, experience from mo from that that episode pyesa, or from that experience. Okay, do you believe that everything happens for a reason? Bakit? Hindi ako naniniwala na, kunyari, natalo ko. Yun na yun. That's the end of it. Hindi. Oo. Lagi ako naniniwala na parang, may pupuntahan to, hindi to lang. I mean, unang-una, 26 lang ako. True, napakabata mo pa. Hindi ko alam kung magdadrag ako habang buhay. Baka mamaya mapunta ako sa directing or sa, di ba? Oo, mag-production ka na. Gumawa ka ng sarili mong kumpanya, di ba? Correct, mga ganun-ganun. Oo. Kaya, wala. Habang masaya ako ngayon, ini-enjoy ko siya. Parang, kung masaya ako ngayong araw sa ginagawa ko, enjoy. Hindi ko masyadong kailangan isipin ng mangyayari bukas. Ang galing. Uy, alam mo, hindi madali yan ha. Kasi di ba yung iba, kapag nagkaroon sila ng failure or nagkaroon sila ng loss, talagang tumatatak talaga sa kanila. Nagdedwell talaga sila dun sa experience na yun eh. Although hindi naman natin sila masisisi kasi kanya-kanya naman tayo ng ways of dealing and coping with different experiences of our lives. Ganito lang ako, mag-deal ng Kemi. Pero, ang galing. yun lang, sana na makuha sila din sa atin na kung paano tayo mag-deal ng and sana ma-inspire sila, ganun. Oh, hindi kasi ako din naman before nung yung nangyari sa akin sa Drag Race Philippines Season 1, di ba? Natalo din ako. Hindi ako first runner up. Pero kung makapag-drama ako, kala mo naman talaga. Na sobrang root sa'yo ng Oo, lahat. kasi sobrang taas ng expectations nung time na yun eh. So, nung... Ikaw ang ginagaya namin lahat eh. Oo, okay, thank you. From Hindi, makeup, yung yung mga selfie mo sa OVAR, yung mga shaggy-shaggy na buhok, bakla, aliw na aliw ako dyan. Ha? So, nung time na experience ko yon nung season 1, I really had a hard time to bring myself together or back together to perform again, to believe in myself again. Kaya nga, bilib na bilib ako sa'yo na ganyan yung POV mo. At saka parang hindi siya na-tarnish ever since. Well, nung sa drag den lang. Oo, meron. Diba? Pero at least, ang galing na kasi parehas tayo eh. Ako din. Nag-focus ako dun sa mga taong sumusuporta sa akin at nagmamahal sa akin. Sa kanila ako kumuha ng lakas to continue. And these are friends, family, and fans as well. Correct. Ang galing ng tatlong F na yun, no? FFF. Diba? FFF. Salamat din sa mga fans. Gawa tayo natin. ng flag na ganyan. FFF. FFF. Pero, di ba, halos marami sa mga friends mo, kami. Di ba, lahat kami nakapag-drag race na, nakapag-all-stars or internet. Nakaka-OP, ha? Sa backstage. Ako lang. Anong feeling? Anong feeling Minsan ng ganun? showtime, ako lang drag din, lahat drag race, mga ganun. Naka-OP siya. And minsan, kasama ko yung mga sister ko. Pa-picture sa kanila. Sa akin, gigilid lang ako. Yung mga ganun, nakakaano siya na parang, hindi naman ako naiinggit. I mean, support ako sa lahat ng sister ko. Wala akong masamang tinapay. Oo, walang tinapay, walang ganyan, walang kanin, charis. Pero, hindi ako naiinggit. I mean, naghihintay lang naman ako lagi. And pag swak na yung time at saka yung moment, edi, ayun, lalaban ako. Ano yung wish mo na
sana meron yung mga local queens or queens in general na hindi nakapasok ng drag race or hindi pa nakakapag-drag race? Na sana tuloy-tuloy yung pagsuporta sa amin. Kasi hindi pa ganun kalaki yung platform namin ng Heart. Ngayon parang pag sinusuporta na kami, wala pa man din kami kung nasaan kami. Parang sila talaga yung parang wala pa ha, teka lang kayo. Like, grabe naman kayo sumuport. So, ang sarap lang sa feeling ng hindi ako sinusuportahan dahil Ru girl ako or ano ko. Wala sa platform. Hindi batayan kung nakapag-drag race ka or hindi ka nakapag-drag race, but they see you for who you really are and what you really do and what you do on stage while you are performing and how you make them feel. Pero ang swerte-swerte mo, compared pa rin sa napakaraming drag queens, isa ka sa may pinakamaraming fans, isa ka sa may pinakamatunog na pangalan ngayon, isa ka sa pinaka-booked and blessed, isa ka sa pinakamasipag, ang dami nagmamahal sa'yo. How do you feel about that? Overwhelmed. Lalo na yung pag April, pag birth month ko, 5 yung birthday show ko, ha? Kung san-san. Tapos hindi siya, as in punong-puno siya. 5 yung birthday show? Oo nga, nakakaloka. May Baguio. sarili kang birthday tour. Oo, may ganun. Oo, talo mo pa yung mga ibang drag race queens na wala man lang birthday celebration or alam mo walang lakas ng loob or walang ganung Kaya minsan, alam mo bang may handler ng Ru girl. Handler to ng Ru girl na kinuspa ko backstage. Sabi niya, Shawarma, pinapasok kita sa mga brand. Tapos, wala yung alaga ko talaga yung nase-select. Oo. Anong feeling mo sa mga ganyan na parang pinagbabangga kayo ng mga mga drag queens just because you are from Drag Race and you are not from Drag Race? Ako parang hindi naman pinagbabangga, pinagkukumpara kayo. Ako parang hindi mo na dapat siya sinasabi sa akin kasi parang wala kang social cues first. Tapos second, parang okay, mas pasabog alaga mo and then pangatlo, parang hindi naman ako chika niya kasi inaano daw ako sa brand. Pinapresent ka daw niya. Pinapresent niya ako pero hindi daw ako nagigit. Nakukuha. Pero ako, isa mga brands kahit hindi pa naman ako Ru girl o anything, local girl ako, carry kong magbigay talaga ng magandang eksena sa inyo kung kukuhanin inyo ako keme-keme. Nasasad lang ako na porket Drag Race, sila yung magigit, tapos sasabihin pa sa harap mo. Parang ano ba yan? Like, para saan yan? Parang, do you feel na parang nasasampal ka pa ng katotohanan? Oo, na parang, ano ba, kasi masikat kayo, sikat. Parang, sabi ko, bilog naman ang mundo. Like, iikot din naman yan. Darating din naman yung time ko siguro, no? Na ako naman, kaya dapat hindi mo yan sinasabi sa ibang tao. Or kahit kaninong local queen. Dapat hindi maging batayan kung ano yung standing mo sa show, kung nakapag-drag race ka ba, nakapag-drag din ka ba, para makita kung ano yung talagang kaya mong gawin. Oo. Dapat, sinusuportahan ka kung sino ka, kung paano ka makipagtrabaho. Si Shawarma, isa siya sa pinakamabait, isa siya sa pinakamagaan katrabaho, isa siya sa pinakamagaling, pinakamasipag, napakasarap niyang kasama sa show. And kung kapag binubukto, talaga namang you give your 100 best all the time. So dapat yun yung binibilang, yun yung tinitingnan, hindi yung I'm sorry, hindi ka nakuha kasi hindi ka nag-drag race. Diba? Nakakaloka. Nakakainis nga para sabihin din sa'yo, diba? Ako naman, sobrang lawak. Umanda ka kapag siya ang nakapag-drag. Diba? Ako naman, tsaka sobrang lawak ng ng pag-iintindi ko sa tao. Nasabi mo yan kasi feel ko kulang ka sa kaalaman ng ganito at hindi na para i-correct kita. I mean, ko-correct pa kita, mag-aaway pa tayo, maging ganyan ka na habang buhay, ha? Hindi mo na problema yun. Hindi ka na problema. Ipapakita mo na lang sa kanya na you don't need to be on a specific show to be successful. And tingnan mo, nasa The Brand ako. Nasabihan na. Aww. Who do you want to see on season 4? Taylor Swift. Taylor Swift. Who else? Malaya. Malaya. Who else? EDSA. Okay. Katana. Katana. Yeah. Oh, wow. Bongga. Exciting ang season 4. Looking back at everything from theater to the pandemic to drag din to where you are today, what do you think now is your biggest edge as an artist? Di ko pwedeng sabihin experience. Kasi kahit sobrang dami na niya, kulang pa siya sa experience. Monyo. Siguro yung pagiging feeling sapat na lagi. Na okay lang na hindi pa ako Ru girl or hindi pa nabibigay yung heartbreak ko or yung prime ko.
Kasi, I feel na, ang feel ko, prime ko. Fulfilled ka. Fulfilled ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Wala akong problem sa house, sa Family. friends, sa family. So, from that, yung peace of mind, parang panalo na ako. Pag sobrang peaceful ng life ko, parang wala namang problema. Anong poproblemahin ko? Gagawa ba ako? Parang, from that peaceful life, sobrang happy ako. Happy ka na. Yes. And grateful. Okay. And, naubusan ako na adjective. Something. Hindi, that's what I love about you. And I think that's what everybody loved about you. Kasi nga, even though yung kwento mo kanina na with all of your experiences in life from your family, from your childhood, to drag din, to being always the first runner-up, hindi ka tumigil, hindi nawala yung joy sa'yo, hindi nawala yung galing mo, hindi ka na panghinaan ng loob na magpatuloy. And inspiring yun kasi ang dami sa atin na nakaka-experience ng mga ganyang pagkatalo, pagkabagsak, paglugmok, di ba? And meron heartbreaks. Meron din kasi ako na hindi ako nagko-compare. Hindi ko kino-compare ang sarili ko sa ibang tao. Kasi once na mag-compare ka, kahit kanino yan, hindi ka magiging masaya sa buhay. That's true. Comparison is the thief of joy. Yes. Diba? Hindi kasi ako din eh. I mean, hindi rin, oh my God. I think lahat tayo guilty dyan. We always compare ourselves to ano yung nakikita natin sa social media, ano yung na-achieve ni ganito, ano yung na-achieve ni ganyan. And because ganun tayo mag-isip, pinahihirapan natin yung sarili natin. Tayo yung talo. Correct. Huwag ka mag-compare kasi never ka magiging masaya sa life mo. Dapat happy ka kung nasaan ka. Huwag mo isipin yung iba. Be happy for others. Kung dati, wala ka nito, tapos ngayon meron ka na, dat masaya ka. Kasi yung ibang nasa yon now, pray mo lang yun before. Oo, dati wala ka niyan. Oo. Hinangad mo lang yan dati, Correct. ngayon meron ka na Oo. para ikumpara mo pa sa iba. Correct. Na bakit ito Tsaka lang yung yung iba, sa akin? Tsaka yung iba, gusto yung maging kagaya mo na ganito, ganyan. Pero ikaw, sad mo na ganito ka. So parang, dapat be always grateful sa nangyayari sa buhay. Always be grateful. And dapat maging appreciative ka sa lahat ng meron ka. Na-apply ko to lahat. Hindi to hindi to parang chika lang. For the chika lang. Oo. I think super na-apply ko naman siya 100%. And I think naniniwala naman ako sa'yo. Oo. Yun naman ang maganda sa'yo eh. Like, you're very honest and true. And nakikita siya sa'yo eh. Sa aura mo, di ba? The way you speak. Puro ka joy. Puro ka happiness. Puro ka fun. Yun yung nag-exude sa yung energy. Because nga, dahil hindi mo iniisip yung wala sa'yo. Hindi mo iniisip kung ano yung iniisip ng ibang tao sa'yo na mga ganyang issue na Correct. wag mo nang pakikinggan, wag mo nang Hindi kausapin. na, I-block mo na kaya siya. Malapit na, ha? Or iwasan mo na lang. Oo. Pero hindi, pag ganun, hindi ko iniiwasan eh. Parang, watch. Parang ganun. Ay. Parang, Watch. watch and learn, ha? Watch and learn, ha? Okay. What kind of legacy do you hope to leave in the drag community? Parang hindi ko pa siya iniisip. Kasi parang pag Pwede inisip, naman. kasi Pwede naman wala pa. pag inisip ko siya, Oo, parang oo. aalis na ba ako? Oh, parang kakasimula, Oo, nagsisimula ka pa nga lang. parang- Totoo naman. Oo muna, parang enjoy muna ako. Parang wala pa akong gustong iiwan. Oo. Pero may gusto akong ibigay. Oo. Mas ibigay siguro yung lightness ng everyone. May problema man, daming problema sa drag community ngayon. Pero napapansin mo sa Twitter, binabasag ko yung problema, gagawin kong katatawanan. At saka hindi ka sumasali, hindi ka Hindi ako nagko-contribute. Kumbaga, sasali ako pero tatawa sila. Yung ganun. Parang Oo. yun yung gusto kong i-contribute now na gusto kong sis, relax. Lahat tayo relax. Kalman nyo. Like, yung mga bashing, parang ang lala. Like, sabi ko, mababash ba ako ng ganito? Kung mababash ba ako ng ganito, parang ang lala naman. Parang, ngayon parang mag-relax kayo naman lahat. Parang gets na nagkakamali ang mga tao. Lahat nagkakamali. Diyos ko, buksan natin mga GC nyo, mga magkakaibigan, ha? Tingnan natin, lahat tayo may ganyan. Tayong lahat. Ang kasamaan lang yung sa kanila lumabas. Di ba? Lahat tayo, Na-videohan or nagkataong pero baka magagalit napag-initan. tayo sa buhay natin. Baka nga hindi lang ano ang magawa natin. Pero gets mo, tao is tao. So, hayaan natin sila magbago and matuto sa nagawa nila. Parang Ganda wag nyo siyang i-ano na, hanggang dyan na lang yan. Hindi na magbabago. Baka Wag walang yung husgahan, ganun. wag yung tuldukan yung kaya niyang gawin. Oo. Oh my Parang yun lang naman yung
Very, 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 very hard talaga ng social media. Sobrang polarized na talaga. Lahat may opinion. Correct, ha? Lahat expert. Polaroid, lahat. Lahat ha? magaling. Lahat tama. Talaga naman ang bashing. At anong masahe mo sa cancel culture? Wala, kina-cancel ko sila. Hindi, pag pinag-try niya, mag-comment sa akin na bakla, lumalabas talaga yung, bakla, kinokomentan ko talaga. Nilalaro mo rin talaga. May nag-comment sa akin parang, talaga naman puro show pa nasa isip mo ha. Sa pangalan niya. Fukay ko may kuto. Parang ganun. Sagot ko. Kesa naman yung kuto sa fukay mo ang isipin ko. Bakala. Di ba parang, ganun na yung mga sagot ko. Ginagawa ko sila. Kaya wala nagko-comment sa akin na tinatry akong, sa TikTok madami yung mga hindi ko account. Yung mga nagpo-post sa akin video. Bakla, yung mga dami, basa-basa akong. Dead na. Pero yung mga sa account ko, magko-comment ka. Bakla, ha? Te-replyan ko yan. O syempre, account mo yun di ba? You have all the right. Correct. Kasi nandun sila sa wall mo. Saka hindi ako nagpapapasok ng negativity sa live ko. Kaya pag pumasok ka dyan sa comment section, tapos nag-comment ka ng negativity. Lagot ka. Bakit? Umaamba pa eh. Di ba? Shady Branch, di ba? Yung mga, award ka talaga. Oo. What advice for anyone who's been waiting for their time or opportunity to land on them ang mabibigay mo sa kanila? At yung mga nawawala na ng pag-asa, yung mga lagi nang natalo, yung mga feeling nila their time is their enemy. Kausapin niyo si Doctor Strange. Siguro, Charis. Hindi, maghintay lang kayo. Kayong atat. Hello. Okay, tama naman. Si Meme, di ba? Like, ilang taon si Meme nung nag-boom? 30 plus? 38? 30 plus, oo. 38, showtime, yung party-party. Hindi natin masasabi yung minsan mag-aantay lang talaga tayo. Huwag kayo maiinip. Baka naguguho na ba yung mundo bukas? True. Di ba? Sabi nga 2012 baka nasa 2026 na tayo. Hindi pa rin gumuguho. So, mag-antay lang tayo, di ba? O kung gumuho man bukas bakla, mag-ilaw man na lang tayo sa kali. Magsayaw na lang tayo! Mag-green horse tayo na, bakla, aliw tayo. Oo, tama na. Actually, Diba? ganyan din ang inasa isip ko. Siguro kung guguno na yung mundo bukas, Bakla, mag-iinuman ha. Pag bukas ng langit, talaga naman nagtutrumpeta ang mga anghel. Bakla, party tayo. Budots tayo sa kali, ha? Ang saya no. Masaya, di ba? Ganun isipin ang problem. Hindi yung, bakla gugulo na yung mundo. Pero hindi nga lahat ganito. Hindi lahat ganyan mag-isip. Oo. So, sana, ma-inspire namin kayo na, take it easy. Like, Be kind to yourself. yes. Don't harsh your life or something. Hindi kasi totoo di ba? Your time will come. Di ba meron nga mga kasabihan na you are at the perfect time sa life na meron ka ngayon. Kumaga, ibig sabihin, hindi pa dumarating yung divine timing for you. Yung right opportunity for you will come to your life kapag ka-ready ka na. Correct. Siguro hindi ka palang ready. Or siguro, inihahanda ka pa. At lahat nga sabi Sa mo mga kanina, diba may opportunities na yun. reason. Ha? Yun nga, may reason nga lahat. Lahat ng bagay may iisipin mo rin siya na, ano kayang reason? Tapos hanapin mo. Ganun siya. Minsan may mga, ano kayang reason ngayon problem siya ngayon. Tapos mga after 2 months, 3 months, ay, kaya. Doon mo makikita yung reason na, ay, ito pala yung kaya hindi ako na-push dito. Ganon. May mga may mga segue pala. Dinadala ka pala sa tamang landas. Correct. Or ibang landas na doon ka talaga magta-thrive, doon ka talaga magpa-flourish. Minsan kasi, akala natin yung mga bagay na gusto natin, yun na yung pasabog yun na yung deserve natin. Correct. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Sabi nga nila, pag nagpe-pray ka, dapat wala ring limit. Like, sabi mo Parang na, kapag nangangarap ka, dapat hindi isa lang. Madami. Para kung... Kunyari, chichika, Lord, saan po mo magka 1M ako? Ngayon, yung universe, hindi naman 1M yung gustong ibigay sa'yo. Oo. Talagang billions or keme, ganyan-ganyan. Ngayon na manifest mo yung 1M lang, nababarang mo si universe na bigyan ka ng billion. Gets ha? Kasi manifest ka na manifest ng, so na magka 1M ako. So na magka 1M ako. So dapat ba magdadasal ka? Lord, give me lahat, keme ganito. Walang limit din ng pray or ano. Ganun like, siya. especially with dreams as well, Yes, di ba? And taking chance on yourself, dapat walang limit. Dapat hindi ka humihinto. Hindi ka nag-give up sa mga pangarap mo. Di ba sabi nga sa Prince Stick, imagine mo ang limit. Okay, let's play a game. Mabilis lang to. Parang Miss Q&A lang to. Oy, Okay. alam mo naman, dyan ako natalo sa drag din, ha? Oo nga pala, ganun din yung dulo niya, parang Miss Q&A. Okay. Trigger warning. Kung ikaw ay kasama sa listahan ng nakatanggap ng confidential funds, anong pangalan ang ipapalagay mo? Kambing. Bakit kambing? Palayaw ko yun.
Sa bahay. Oo nga, kambing funds. Ganyan. Kambing funds, yes. Yan. Okay. May karapatan bang mag-half day ang manananggal? Ano ba yan? Yan na, nakita nyo na yung kahinaan ko. Pwede ba pa English? Does halfies deserve to have a half day? I believe that the food and money I gave to you, why they should so much living every part. When your questions you cannot answer from feeling agony, you're free. But I have suffered and borne the situation that I could understand because life for me is easy. I take this and I take that, and life is just what I want it to be. And thank you. you. Oh my gosh, thank you so much, Shawarma. Maraming salamat for Thank you, joining us Brick. today. Super nag-enjoy ako. On this podcast. Grabe, napaka Wala ano mo. ako mali. Ano no? Bilis wala ako mali. Wala. We're very, very happy na sinama mo ko dito sa podcast. Thank you so much. so Ang dami ko natutunan sa Sobrang iyo. nag-enjoy ako. Ang dami kong nabigay ata na. Oo. And then na-inspire din ako sa mga POVs mo and mga bagay na may matututunan pala sa iyo, no? Yes, hindi naman ako puro kagaguhan o may mga chika rin naman ako na pag hindi nga ako sanay na nagseseryoso tayo, parang ilang minutes tayo nagseseryoso eh. Oo. Next, sige, pag nabisita ulit ako sa Dablan dito, puro kagaguhan na. Ha? Oo, next Wala time. na, Magkakaroon tama tayo na. ng more kagaguhan. Sige. Wala naman tayo nagagaguhan eh. Kaya nga, pero Okay. papakita natin sa kanila. But before we end, what's beyond shawarma? Madami. I mean, parang, adami ko pang gustong i-explore. Adami ko pang gustong gawin. Hindi pa nga ako nakakanta halos in drag. Oh my God, ng live singing. Ng live singing, mga ganun-ganun. Parang ang dami ko pang gustong gawin. So, sana mangyari siya lahat. Hindi ako bibigyan ng limit na gusto ko maging ganito. Gusto ko, kung ano yung pwedeng kaya sa akin na ibabato sa akin ng universe ni Lord. Sasaluhin ko lang siya, kakayanin ko lang siya, and then, yun, wala akong pinipray. Ang inaano ko lang maging happy every day. That's good. Ang sarap noon. Oy, hindi madaling maging ganyan ka-open and absorbing like a sponge na lahat ng blessings dumating sa'yo, titingnan mo lang siya with all positivity na you deserve it, that's what's given to you, and i-embrace mo lang talaga siya with full openness. Maraming salamat, Shawarma, for sharing your story and giving us more light on how to look at things positively, even though ang dami mong pinagdaan ng mga pagsubok from your childhood to growing up to competitions. Andito ka pa rin, taas ng noo, na, di ba, pinapakita yung totoong ikaw with full confidence and happiness to believe that your time will come and not give up on your dreams. Yeah. But before we end, I just want to say thank you to Veris and Franco Salvatore of Yahweh Designs for my look today. If you like this episode, please like, comment, and subscribe on YouTube, Spotify, and all our social media platforms. Thank you so much. This is Beyond the Brand with Brigading. I'll see you on the next podcast. Ding, ding, ding!